Taiwan guys, niyanig po ng lindol. Kaya nakakatakot po ito guys. Kung saan na po ba daw susunod. Kaya itatanong po natin sa ating kaibigan guys. Kasi 7.7 po yung pagyanig po doon sa Taiwan. Kaya magtatanong po tayo sa ating kaibigan dito. Kung saan po ba mata ng lindol ngayon. Kung saan na pong lugar na matatamaan. No? Aling bansa po. Kaya kaibigan, magandang araw. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa ating panawagan sa inyo dito. Mayroon pong mga nagpaabot sa atin tungkol po sa pagyanig po ng lindol po doon sa Taiwan. 7.7 na lindol, napakalakas po ito at mayroon pang pahabol, no? Na grabe daw, nakakatakot. Kaya marami na pong mga nagpapaabot dito sa ating bansa. Ano po ba ang nakikita po niyo? Kasi marami nagsasabi na Pilipinas po ngayon ang pinangterya po ng malakas na lindol dahil po sa pagyanig po sa ibang mga lugar. Guys, sabi ng ating kaibigan, wag lang muna kayong maniniwala po dyan na wala po nakita si kaibigan ngayong araw na ito. Ngayong buwan na ito na magkakaroon tayo ng pinakamalakas na lindol. Ngunit wag lang po tayo magkampanti kasi kadalasan po ngayon ang pagyanig sa atin, ang kaya lang po dito ngayon mga yung mga 5.5, yun po ang lagi po natin nababasa ngayon. Kaya walang nakita si kaibigan na magkakaroon tayo ng malakas. Pero kaibigan, kung tatanungin kita, pero meron pa talaga makakaranas po dito na malalakas po na lindol sa ibang bansa? Kung sa ibang bansa, ito po guys, no? Ingat po talaga yung mga OFW po natin dyan, mag-ingat po kayo, lalo na po yung mga supporters natin dyan na nagpapaabot din sa atin. Ang lindol po na nakikita ng ating kaibigan ngayon guys, dapat po ninyong mag-ingat, dapat kayong mag-ingat. Kasi hindi po natin alam na mayroon pong matatamaan po na malakas na lindol. Pagkababalik naman po sa lugar kung saan po ito ay tinatamaan po na malakas na lindol. Dito sa atin guys, ang delikado lang po dito na bumigay po talaga yung fault line. Yun po ang nakakatakot na magaganap at makaranas po daw talaga tayo ng malakas po na paglindol. Lagi ko po ito itinatanong sa ating mga kaibigan guys dahil po marami po tayong mga followers na nakapanood sa mga warning, no kaibigan. Kaya nakakasawa man po ito pakinggan, pero ngunit ito po ay tama na ipaabot sa inyo para po makapaghanda ang lahat. Basta walang sinabi si kaibigan na magkakaroon tayo ng lindol po ngayon na malakas dito sa ating bansa, no, ngayong buwan na to o ngayong araw na to kaibigan. Ito lang po ang ating maipaabot. Mag-ingat lang po tayo sa mga tatamaan po ng baha, kasi marami po talagang mga lugar na tinatamaan na ng baha, lalo na po ay low pressure area. Kasi pag mayroon ganito, karabihira lang po tayo magaganap po ngayon guys. Yung pagyanig po ng yung baha ba, kasamir naman sana kaibigan, di ba? At saka delikado ito guys na magkakaroon po, mabuo ba ang bagyo. Ito po yung sabi ng ating kaibigan, mag-ingat lang po kayo sa baha po, talaga ang pinakadelikado ngayon. Oo nga, salamat po kaibigan guys. Hindi na po magtatagal si kaibigan, no? Meron pong problema po doon sa kanila. Pinatawag po silang lahat dahil po ay meron pong nakikita po nila na may paparating po na problema sa kanila. Kaibigan, salamat po. Grabe guys, no? Nagmamadali si kaibigan ngayon. Iwan ko lang kung anong problema. Sana po ay hindi yan mga impormasyon na galing po dito sa atin, Sana po kaibigan, sana at nagpapasalamat po tayo guys kay kaibigan na siya po ay lagi po natin nakakasama sa tuwing tayo ay nangangailangan. Kaya sa lahat po ng mga nagsuporta sa atin, mag-ingat po lang tayo, kasi hindi po natin alam ang mga kalamidad, bigla-bigla na lang po mababiral po sa social media, no? Doon lang po tayo nakapapanood po lagi. Kaya dapat natin gawin ay lagi po tayong magdasal at saka gumawa lang po tayo ng walang naaapakan na tao. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating pakikipag-usap sa ating kaibigan, kasi po emergency po yata yung pagtalikod ni kaibigan dito.
hindi ko talaga inaasahan na timingan pa yun, no, na po ako'y gusto nga itanong sa kanya na wala po bang malakas na lindol po dito sa Visayas at Mindanao, kasi nakikita ng ating kaibigan kadalasan po ngayon guys ang pinabantay niya kaning mga dulgid sa dagat, kana gyud ang pinaka priority na ipinapaabot po namin. Kasi sa malapit sa dagat guys, lalo na pag may building, kasi malapit sa dagat, sa ilalim po yan dagat po, tubig yun po, kapag niyanig siguradong mapopulbos po talaga ang mga building at maguguho, no? Kaya dapat po natin na paghandaan lagi. Salamat po, hanggang dito na lang muna guys. Magandang hapon sa inyong lahat.